Nung Sabado nga ng umaga, nagpasama sa akin yung kapatid ko sa SM dahil bibili daw siya ng contact lens niya. Nasira na kasi yung salamin na suot niya. Ikaw ba naman natapakan ng anak niya? Eh di warak ang salamin, charis. Sumakay nga kami ng tricycle papunta sa may sakayan ng jeep. Pagkarating nga namin dito ay sarado pa yung Executive Optical o EO. Kaya naglakad-lakad muna kami. Sabi nga ng kapatid ko nagugutom daw siya kaya bumili siya ng lugaw. Goto nga pala itong binili niya. Tamang-tama din at hindi pa kami nag-aalmusal. Nagkape lang kasi kami pagkaalis namin ng bahay. Ang aga ba naman kasi ako inaaya ng kapatid ko dito sa SM. Sarado pa tuloy yung pupuntahan namin. Ayan, nagutom tuloy ang mga person. Charis. Habang hinihintay namin magbukas yung EO, lalapang muna kami ng kapatid ko. News ko, napaso pa nga ako dahil ang init pa nitong lugaw. Sabi nga ng kapatid ko, 74 pesos daw ang isang order nitong goto. Sabi ko nga sa kanya, sana yung plain lugaw na lang ang binili niya. Napakamahal naman pala nito. Charis. Hayaan ko na nga lang daw kasi masarap din naman. Ako yung nanghinayang, hindi naman ako yung bumili. Charis. Habang kumakain nga kami ay dumadami na ang tao dito. Ang aga ng mga person mag-mall. Charis. Sana all na lang talaga, may panggala. Pagkatapos nga namin kumain ay bumalik na rin kami dito sa may EO. Habang hinihintay ko nga yung kapatid ko, eto magmi-mirror selfie muna ang mare nyo. O siya, tama na, maganda ka na, charis. Nagtitingin-tingin nga rin ako ng salamin dahil bala ko nga magpagawa ng reading glass ko. Ang hirap talaga kapag tumatanda na, ang dami ng nagiging depresya ng katawan, charis. At hindi pa nga ako nakontento sa pagtingin, ayan nagsukat pa ako ng salamin. O pak, palimos po, penging barya. Pagkatapos nga magbayad ng kapatid ko ay pinasuot na rin sa kanya itong contact lens na binili niya. Kaya bago kami umuwi ay sinuot niya muna dito sa may EO. Natatawa nga ako sa kapatid ko dahil naiiyak siya pagkasuot niya nitong contact lens. Naalala niya nagpiga nga pala siya ng kalamansi doon sa kinain naming goto. Kaya ayun ang hapdi daw ng mata niya. News ko, akala pa ng kapatid ko ay picture lang ito. Sabi ko video. Bumili din pala ng solution yung kapatid ko para sa contact lens niya. Pagkatapos nga namin dito ay umuwi na rin kami ng kapatid ko dahil wala naman kaming ibang sadya dito kundi yung contact lens lang niya. News ko, namali pa ako ng daanan, ang sakayan pala namin ay nandoon sa kabila. Sakay na nga kami ng jeep, news ko, tapos na Halloween, nananakot pa tong kapatid ko. Nasa biyahe na nga kami nito ng kapatid ko, naalala namin na wala pa pala kaming nabiling ulam para sa aming pananghalian. Ito na nga lang lechon manok na ito ang binili namin para hindi na kami magluluto pag uwi namin. Natagalan nga kami doon sa may EO dahil nga late na ito nagbukas. Sakay na nga kami nito ng tricycle pa uwi sa amin. Pahinga lang kami ng kapatid ko pagdating ng bahay at kakain na rin kami. Mabuti na lamang at lechon manok na lang ang aming binili dahil pag uwi namin mga gutom na daw ang mga kasama namin dito sa bahay. Ito ang si Avery, sa gutom ang daming nakain. In fairness, masarap din yung nabili naming 5-star lechon manok. Kahit walang sauce ay okay lang kainin, parang chooks tugo lang. O di yan sponsor ha, charis. Fast forward, kinagabihan nga ay umalis ako. Ang ganda ng palamuti dito sa District Imus. Sayang nga lang at hindi dito ang sadya ko, kung hindi pumasok na ako sa loob at makikinig ako doon sa banda na tumutugtog. Ang ganda kasi nung boses nung kumakanta. Kapag palagabi na ay maganda rin dito sa may Bermosa.